ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH
ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas sa alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon. Ika-17 ng Abril 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM kinumpirma ang pagkaka-aresto kay dating Congressman Saldi Co sa Prague, Czech Republic. Si Atong Ang naman namataan sa Calabarzon. BP Inday Sara posibleng sumabit sa election offense matapos mabunyag. Galing sa 2022 campaign funds nito o galing ang ilan sa 2022 campaigns nito sa Parmali. Giyera sa Middle East ramdam ng Philippine gaming industry. Yellow alert ipinatupad sa Luzon at Visayas sa power grid matapos ang sabayang force outages ng ilang planta ng kuryente kahapon. 4 na kidnapper napatay sa shootout sa Parañaque City. Aba, mga dating pulis. Pag-asa nagbabala ng mapanganib na heat index level sa ilang lugar sa Kabisayaan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye, inaasahang makararanas sa mga panganib at mataas na antas ng heat index ang ilang lugar sa Kabisayaan hanggang bukas April 18, kung saan ilang lugar ay papalapit na sa danger threshold na maaaring magdulot ng mga sakit na may kaugnayan sa mainit na panahon. Batay sa latest sa 5-day computed heat index ng Pag-asa at 2 araw na forecast, karamihan sa mga lugar sa Western, Central at Eastern Visayas ay nasa ilalim ng extreme caution category o yung 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Habang ang mga isolated areas naman ng mga liblib na lugar ay maaaring umabot pa ng danger level na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Sa Western Visayas, ito yung Region 6. Tinatayang makararanas ang Rojas City, Capiz at Iloilo ng 40 hanggang habang ang Dumangas naman ay maaaring umabot ng 41 degrees Celsius. Kaigang ba? Ang nasabing mga lugar ay nasa pinakamataas na antas ng extreme caution o matinding pag-iingat na ng heat index na naglalaro sa 38 hanggang 41 degrees Celsius. Mataas din ang antas ng temperaturang mararanasan sa Negros Island, aabot ng 40 degrees Celsius, habang ang Dumaguete City sa Negros Oriental ay nasa pagitan ng level na 35 hanggang 37 degrees Celsius. Samantalang 2 lugar ang posibleng makaranas din ng danger level heat index ngayong araw, ang Borongan, Eastern Samar at ang Cotabato City po pwedeng umabot ng hanggang 42 degrees Celsius. Paalala ng Pag-asa, ang matagal na pagkakabilad sa init ng araw ay maaaring magresulta ng heat cramps, heat exhaustion at ang pinakamatindi ay heat stroke. Isinailalim naman sa yellow alert ang power grids ng Luzon at Visayas matapos ang sambayang force outages ng ilang planta ng kuryente kahapon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ipinatupad ang yellow alert sa Luzon mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, habang sa Visayas naman alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang unang yellow alert sa Luzon at ikalawa naman sa Visayas ngayong taon.
Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, dulot ito ng pagtirik o tripping ng ilang malalaking hydroelectric at gas-powered plants. Sa Luzon, umabot ng 11,966 megawatts ang peak demand, habang 12,223 megawatts naman ang available capacity dahilan upang magkaroon ng manipis na supply ng kuryente. Umabot naman sa 2,368 megawatts ang demand ng kuryente sa Visayas, habang 2,597 megawatts lamang ang kapasidad ng power grid ng buong rehiyon. Patay ang isang 11 anyos na student athlete sa kasagsagan ng BARM Athletic Association Meet 2026 sa Parang, Maguindanao del Norte. Naghahaponan ng naturang grade 5 sepak takraw athlete sa kanilang billeting area nang mapansing nahihirapan na itong huminga. Batay sa inisyal na findings ng mga doktor, nagkaroon ng acute respiratory failure ang bata dahil sa aspiration o pagpasok ng pagkain, likido at laway sa baga sa halip na sa esophagus. Samantala, dinala rin sa paggamutan ng isang weightlifting coach matapos pumutok ang varicose vein nito at nakaranas ng tuloy-tuloy na bleeding. Habang kritikal naman ang kondisyon ng isa pang taekwondo coach, baka ang ma-stroke dahil sa mataas na blood pressure. Sabi ng mga opisyal, posibleng bunso dito ng napakainit na panahon sa lugar. So not necessarily pala na habang kayo nakabilad sa init, mangyayari yung problema. Pwedeng kahit after, ha? Patay ang 2 katao matapos sumabog naman ang ilang tangke ng liquefied petroleum gas o LPG sa Dasmariñas, Cavite. Sa lakas ng impact, nagkalasog-lasog ang katawan ng 2 biktima. Kinilala lamang sa alias na Brian, 20 anyos, at Honorio, 65 years old. Sa investigasyon, lumabas na nangyaring pagsabog pasado alas 9 ng umaga sa isang refilling shop ng LPG sa barangay Salawag. Agad namang remesponde ang mga bumbero upang apunahin ang apoy. Patuloy pang investigasyon ng maturidad ang sanhi ng pagsabog at ang lawak ng pinsala. Patay ang 4 na kidnapper, kabilang ang 2 dating pulis sa ganasang rescue operation ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Parañaque City. Nauwi ang madugong enkwentro sa pagsagip ng mga pulis sa isang 78 years old na negosyante na manay dinukot ng mga sospek. Ligtas na narescue ang biktima, habang todas naman ang 4 na kidnapper kabilang ang 2 na-dismiss ngang pulis. Samantala, nagtamo naman ang minor injury sa isa sa mga responding tauhan ng PNP. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang follow-up operations ng pulisya para sa pagkakaaresto ng 3 pang nakatakas na mga sospek. Pinuri naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang matagumpay na pagkakasagip sa isang 78 anyos na negosyante matapos ang isang madugong enkwentro. Ikinasawi ng 4 na sospek sa Parañaque City. Sa isinagawang operasyon noong Miyerkules, nanlaban sa mga operatiba ng anti-kidnapping group ang mga kidnapper, kinabibilangan nga ng 2 dating pulis. Sa ulat, naging matagumpay ang plano ng AKG na mapaniwala ang mga suspect na makikipagtulungan ang pamilya ng biktima sa kanilang demand. Subalit nagulat na lamang ang mga suspect nang biglang sumulpot ang mga pulis upang iligtas ang biktima. Dito na nagpaputok ng baril ang mga suspect, dahilan para gumanti ng putok ang mga pulis, bagamat na isugod pa sa ospital ang 4 na sugatang suspect, idiniklara namang dead on arrival. Samantala, isang pulis nga iniulat na nasugatan at kasalukuyan ng nagpapagaling. Sa kabila ng matagumpay na operasyon, iniutos pa rin ni General Nartates ang pagsasagawa ng masusing investigasyon bilang bahagi ng standard protocol ng pambansang pulisya. Magandang umaga, Pilipinas! Inatawa naman ang parusang pagkakabilanggo ng Quezon City Regional Trial Court Branch 94 ang isang ina matapos mapatunayang ibinenta ang sariling anak online. Sa desisyong kinatigan ng korte, ang inihaing guilty plea ng akusado para sa mas mababang sentensya o ang paglamag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Hinatulan ng korte ang akusado ng mula 4 hanggang 6 taong pagkakakulong at multang 15,000 piso. Bukod pa rito ang 20,000 pesos na multa para sa bawat isa para sa moral, exemplary at temperate damages naman o kabuang 60,000 pesos na may kalakip na 6% interest kada taon hanggang sa mabayaran ito ng buo. Natagpuan sa isang bakanting lote sa Baguio City ang isang abandonadong pitos.
Sa ulat ng Baguio City Police Office, nadiskubre ang walang kamuang-muang na pitos na sa Santan Valley, Barangay Central, Fairview. Una itong napansin ng isang residenteng nakabalot lamang sa isang puting t-shirt at nangangamoy na. Noong una ay nakala ng residente na patay na daga ito. At bahagya lamang itong iginilid, kalaunan napansin nila ng isang mekaniko sa lugar na isa pala itong pitos. Agad din pinagbigay alam sa motoridad ang naturang insidente habang hanggang ngayon ay di patukoy kung sino responsable o nanay ng iniwang pitos. Pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Biyayang Bigas sa Maynila kahapon. Kasama si Mayor Isko Moreno, nakibahagi ang Pangulo sa distribusyon ng libreng bigas sa mga benepisyaryo ng, mula sa working class na ginanap sa isang mall sa lungsod. Ito'y pinondohan ng Office of the President sa pamamagitan ng financial assistance to local government units kung saan naabot ng 286 million ang ibinaba sa lungsod ng Maynila. Pinatay nga abot sa 80,000 families naman sa lungsod ang makatatanggap ng tig 10 kilong bigas kada 2 buwan sa ilalim ng naturang programa. Sa talumpati ng Pangulong BBM, tiniyak nitong ipatutupad din ang kaparehong inisyatiba sa iba pang mga lugar at nauna lamang na umarangkada sa lungsod ng Maynila. Itong programa na ito ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin ang lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. Samantala, muli namang pinatunayan ng Pangulong Bongbong Marcos na nasa maayos na kondisyon ang kanyang kalusugan. Ito'y makarang magpakitang gilas ang Pangulo ng buhatin ito ang isang sako ng bigas na tila ginawang weights sa kasagsagan ng pamamahagi ng bigas sa Maynila. Kasabi nito, pabiro na pang tinanong ng Presidente kung sino ang may sakit. Nasa lungsod ng Maynila ang Pangulo kahapon para nga personal na saksihan ang paglulunsad ng libreng bigas program kasama si Yorme Isko Moreno. Samantala, inilatag naman ang Department of Transportation sa Project Committee o Proactive Response and Oversight and for Timely and Effective Crisis Strategy ang mahakbang na ginagawa ng sektor ng transportasyon upang alalayan ng mga driver, mga operator at mga commuter sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, epekto pa rin ng tensyon sa Middle East. Sa presentasyon ng Department of Transportation, tinukoy nito ang mga ipinatupad na toll discount program sa mga pangunahing expressway tulad ng NLEX, SLEX, Star Tollway, Manila-Cavite Tollway Expressway o Toll Expressway, Muntinlupa, Cavite Expressway at SCTEX mula pa noong March 23. Naglabas din ang pamahalaan ng 2.5 billion pesos sa pondo mula sa GAA 2025 para sa fuel subsidy program at tupad tuloy pasada program kung saan 134 drivers ang nagsisimula na magtrabaho para sa 20 araw na engagement simula noong Abril 20 ng taong kasalukuyan o Abril 10. O kasi ngayon pa lang 17 pa lang naman eh. Sa ilalim naman ng service contracting program na nagsimula noong April 15, babayaran ng gobyerno ang mga operator base sa kilometrong itinakbo ng kanilang sasakyan. Bilang kapalit ng subsidiyang ito, ang mga kalahok na PUB ay obligandong mabigay ng dagdag na 20% discount sa lahat ng pasahero. Bukod pa sa kasalukuyang 20% discount para sa mga senior citizen, mga PWD at mga estudyante. Target ng programang ito na pagsilbihan ng humigit kumulang sa 15 milyon ng mga pasahero araw-araw sa 823 routes sa buong bansa. Bukod pa rito ang libreng sakay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pagtanggal sa lahat ng multa at penalty sa late renewal ng mga motorcycle o motor vehicle registration, ganti ng renewal ng driver's license, at non-presidential amnesty para sa mga sasakyan na kabilang sa libreng sakay program upang payagan ang mabilis na registration ng walang binabayarang penalties. Target naman ang pamahalaan na bumili ng karagdagang imported na bigas ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pinaghahandaan na ng bansa ang pag-aangkat ng mas marami pang bigas para sa dagdag na bumper stock.
Bagamat hindi binanggit kung ilan ang eksaktong import volume, sinabi ng kalihim, plano ng bansa na kumuha ng milled rice mula Vietnam, Myanmar, Cambodia, India, Pakistan ngayong 2026. Sa pinakahuling datos ng Bureau of Plant Industry, nasa 92.7% ang kabuang rice imports ng bansa na galing sa mga nabanggit na bansa, yung Myanmar, Vietnam, Cambodia at India, pati na rin sa Pakistan. Paliwanag ni Secretary Chu Laurel, hindi pa nila masabi sa ngayon kung gaano karami ang aangkitang bigas dahil nasa peak pa tayo ng harvest season. Mahigit naman sa 180 na mga importers ang may hawak ngayon ng import permit. Magandang umaga, Pilipinas! Pumalo naman sa 396.14 billion ang gross gaming revenue o GGR ng Philippine gaming industry nitong 2025, mas mataas ng 6.39% kumpara sa 372.33 billion na italaan noong 2024. Ayon kay Philippine Amusement and Gaming Corporation Chair at CEO Alejandro Tenco, nakatulong ang pagtaas ng kita sa ang pagsipa ng online at electronic gaming sector na bumawi sa pagbaba ng kita ng mga land-based casino. Kumita ang electronic at online gaming segment kabilang ang e-bingo, e-games, bingo grantees at on-site at off-site poker ng 201.12 billion o 30.04%, mas mataas kumpara sa 154.66 billion na naitala noong 2024. Samantala, bumaba naman ng 9.58% ang kita ng licensed casino sa 182.50 billion pesos mula sa 201.84 billion pesos noong nakarang taon. Nakaranas din ang pagbaba ang casino na pinatatakbo ng PAGCOR na kumita lamang ng 12.52 billion pesos o 20.95% na mas mababa kumpara noong nakarang taon. Ayon naman kay Chairman Tenco, ipinapakita lamang ng 2025 GGR ang lumalaking ambag ng online gaming sa kabuang kita ng buong industriya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho ang medalyon sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat sa mga suki natin dyan sa San Mateo, Isabela, ganon din sa Hawaii. Sa mga taga Honolulu. Nagadote Pilipino dito. Oras, 24 na makalipas ang alas 4. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can. Umaga, Pilipinas! Mga mamis, kuno to ka ba kapag makapit, madikit, malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Anyway Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, maaden sabon ng cotton. Gawa po ito ng ACS. 13 dating membro ng local armed group sa Maguindanao del Sur sumuko sa lokal na pamahalaan at militar. Yung kanilang mga barel kasama sa mga isinorender. Detalye na balita mula kay Jun Di Makotak, RS-19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel.
13 miyembro ng violent extremists na nakumbinsing sumuko na lamang sa 38 Infantry Battalion led by Lieutenant Colonel Erwin Pilongco, kasamang isinalong ng mga sumuko ang kanilang mga armas pandigma. Ang mga sumuko ay miyembro umano ng lokal na armadong grupo na banta sa seguridad sa mga bayan sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, maging sa Cotabato Province. Sa report mula sa JTF Central Communications Team, isinuko ang mga baril tulad ng 2 81mm mortar tubes, 2 60mm mortar tubes, isang unit ng M79 grenade launcher, isang RPG, isang M14 sniper rifle, 3 9mm Uzi submachine guns, 3 magazines at isang granada. Dumalo sa nasabing voluntary surrender ang mga municipal police stations mula sa Sultan sa Barongis, Dato Salibo, Mama Sapano at Sharif Agwak. Naroon din ang mga staff ng MSSD at MPOS, ganun din ng MILG BARM. Mensahe ng mga sumuko, hangad na umano nilang magbagong buhay, mamuhay ng normal at mapayapa. Tumanggap agad sila ng mga paunang tulong habang pinapurihan naman ni 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu ang LGUs at ang 38 Infantry Battalion sa matagumpay na paghandle sa pagkumbinsi sa mga armed group. Samantalang pinapurihan din ni 6ID and JTF Central Major General Jose Vladimir Cagara ang mga kasundaluhan mula sa 601st Infantry Brigade led by Brigadier General Edgar Catu sa magandang hakbang na ito sa pagkamit ng kapayapaan sa pamamagitan ng mapayapang pakikipagdialogo. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada, sa mga suki natin dyan po sa Amerika at sa Canada. Good morning! Lalong-lalo na sa ating mga midnight singers dyan po sa San Diego, California. Boss Jun Yambao at saka si Tita Lloyd, good morning. At saka syempre magandang umaga din kay Boss Manny de la Peña, kay Tita Cors, Boss Art, good morning. Bumaba ng 30% ang mga naitalang krimen sa bansa mula nang ipatupad ang Safer Cities Initiative. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya, nabawasan ang bilang ng mga napaulat na krimen gaya ng shoplifting, homicide, murder at rape. Nakatyan din na niya ng pagbabang bilang ng mga kaso ng gang violence ng mga kabataan dahil sa mga umiiral na curfew. Kaugnay nito, muling iginit ang kalihim na hindi karahasan, hindi pananakot ang tamang paraan para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, kundi wastong pagpapatupad lamang ng batas. Nagagawa natin na walang kailangan patayin. Importante dyan eh. Kasi dati, ang ginagawang sistema, para panakot, papatayin. Ito, ipapatupad mo lang yung batas. Ayun lang, simple lang, papatupad mo lang, papaliwanag mo, bayad sa multa, konti lang naman, titigitan. Ipinagutos naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mas mabilis na pagpuproseso ng mga valuation request sa ilalim ng Import Assessment Service upang lalong mapabuti ang daloy ng kalakalan sa bansa. Sa ilalim ng bagong memorandum ng Bureau of Customs, sinatasan ni Commissioner Nepomuceno ang lahat ng mga tauhan ng BOC sa lahat ng mga pantalan higpitan ang pagsunod sa itinatak ng turnaround time. Wala sa dating 5 araw, kailangang matapos ang valuation process sa loob lamang ng 3 araw. Wala na matanggap ang kumpletong dokumento. Ayon kay Nepomuceno, layunin nito na mas maging predictable o madaling tansyahin ang operasyon para sa mga stakeholder at maiwasan ang pagkantala ng mga kargamento. Nakasa din sa direktiba na kung mabibigo ang IAS na ilabas ang clearance sa loob ng 3 araw, maaaring ituloy ng mga port ang pagpoproseso o pagpapalabas ng mga kargamento basta sumusunod ito sa umiiral na batas at mga panuntunan ng kawanihan. Negosyanteng wanted sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental dahil sa stop at cybercrime na aresto naman sa Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Naaresto naman ang mga pulis dito mismo sa lalawigan ng Northern Samar ang isang wanted na negosyante ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Naaresto ito ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company sa kanilang inilunsad na operasyon laban sa mga wanted person. Nahuli ito sa bayan ng San Isidro. Nahaharap ang nasabing wanted sa kasong estafa, cybercrime at anti-red tape act. Naaresto sa Barangay Poblacion Norte ng naturang bayan ng San Isidro. Isa itong 58 taong
magulang na ayon sa PNP kasalukuyan itong naninirahan na sa nasabing bayan ng San Isidro kung saan ito naaresto. Ang nasabing wanted ng Cagayan ay inaresto ng mga pulis sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba noong April 10 taong kasalukuyan dahil sa kasong estafa ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Ang nasabing warrant of arrest ay binaba mula sa sala ng Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 18, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Mayroong inirekomenda na piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaang na nasabing akusado. Sa kasong estafa na kinakaharap nito, ang korte naglagak ng piyansa na 54,000 pesos. Samantala, sa kasong cybercrime, naglagak ang korte ng halagang 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Sa kasalukuyan, ang nasabing wanted ay nasa kustudiya muna ng First Northern Samar Provincial Mobile First Company at dadalhin ito doon sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Magandang umaga sa mga taga New Jersey, USA. Jose Ramon Nulod, good morning. At sa mga suki natin dyan sa British Columbia sa Canada, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas. May mga importanteng lakad kayo, may magbawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay, meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. And speaking of mga kumadrona, last day ngayon ng kanilang 27th General Assembly ng Philippine League of Private and Government Midwives. Kumustahin natin si Asek Cecil Mangcasantos, ang bossing po ng Philippine League of Government and Private Midwives. Asek, kumusta ka na? Ilan ba yung mga delegadong dumating? More or less, good morning Kong. Maraming salamat. No? Unang-una sa lahat ay thank you sa pag-announce mo sa aming activity. Mga more or less siguro ng 1,700 lang. Wow! Kasi naapektuhan kasi ko gawa nung pag-i-issue ng mga circular ng Malacanang gawa nga ng ini-encourage na mag-virtual ang mga activity ngayon. No? Sayang din. Anyway, marami pa rin. Ilan ba na projected natin? Ilan projected? 3,000? Actually, 3,500 ang dumarating last year, no? Oo. So marami nakadating ng mga midwives na from local government unit. Pero madami pa rin, despite yung mga problem natin, alam naman natin kung ngayon kung gaano kalaki ang problema. Hindi pa nga namin ini-expect na dadami pa rin ng ganun yung ating participants. Pero at least nandun pa rin sila. At masaya rin kami kung kasi nakadating si Senator J.B. Ejercito nung unang araw, ang opening natin. At sayang binalita niya na nag-file din siya nag-file din siya ng bill para sa ating proposed amendment ng ating midwifery law. At kahapon natuwa din kami nung second day at dumating din si Secretary John B. Crimulya. At mabuti naman at ang dalawang si Secretary Remulla at si Senator JB ay binigyan namin talaga ng binigyan yung emphasis talaga ng paglalagay ng plantilla position para sa ating mga midwives ko. Alam mo naman ang ating mga midwives sa local government unit, minsan talaga karamihan sa kanila mga casual, range from 15 to 20 years na mga casual sila. So we're requesting for a plantilla position sa mga midwives natin. Ayun, at least di uuwing masaya yung ating mga kumadrona. Anong magiging activity ngayong closing? Ngayong araw na ito ay darating si Professor Cielo Magno at
i-discuss naman niya yung effect ng PhilHealth budget, no, sa pag-implement ng ating universal healthcare. Okay. At kasi affected din dito ko ang ating mga birthing center kasi yung claim nila ay hindi nila talaga nakukuha ng tama sa oras. So, minsan binibilang yung mga nakaraan pa, no, mga taon ko. Kawawa naman yung mga midwives natin sa birthing center na hindi nila nakiklaim yung kanilang maternity care package benefit. At the same time, yung newborn care package benefits din nila. Okay. Malaking bagay ito ko. Ayan. Pero yun ang aming pinapanalangin ko nga. Maraming salamat sa pagsuporta mo talaga sa mga midwives through the years. No? 27 na kami ngayon ko. At hopefully this 20th Congress ay approve na ang at itong proposed amendment na ito. Actually, di ba po na-approve na siya noong 2019. Hindi lang na-push through sa Senate. Pero this time, we have Senator JB at saka yung ang ating chair kasi si Senator Bato, no? So medyo napipigil, hindi nakakapagbukas. Pero ngayon may mga sumusuporta. At pinupush din namin kung yung salary grade 13 ng ating mga midwives. Ang entry level ng salary grade 13 is 31,000. Ang sabi sa Ibon Foundation, ang kamabubuhay lamang pamilya, no? 30, more or less 35,000. Hindi lang yun eh. 1,000. Hindi lang yun. Alam naman natin, frontliner natin sa health concern sa mga bundok, sa mga geographically disadvantaged area, yun sa mga conflict zone, mga kumadrona. Kaya tama lang talaga, dagdagan natin ang sweldo, ang basic salary ng ating pong mga guro, ng ating pong mga kumadrona. In the meantime, Asik Cecile, good luck. At sana nga po ay mapayapang makauwi ang inyo pong mga delegado. Maraming salamat ko. Maraming salamat. Ingat po. Ingat po. Si Asik Cecile Mangasantos, ang Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives. Maganda umaga, Pilipinas! Speaking of pamilya, alam ba ninyong si Aljur Abrenica, prioridad ngayon ang kanyang mga anak kesa daw sa kanyang karir? Yan ang ibang balita sa atin ni Morley Alino. Morley, good morning! Ising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. 3 na ang anak ni Aljur Abrenica sa dating sexy actress na si AJ Rabal. Hindi na pagkikita sa showbiz ang nasabing aktor. Walang masyadong commitment, walang mga TV series, at wala ring pelikulang ginagawa. Alam niyo ba kung bakit? Mas binibigyan niya ng prioridad ang pag-aalaga sa kanyang pamilya kesa karir. Well, sa totoo lang, marami naman mga offer dito kay Aljur Abrenica, lamang ay mas tinatanggihan ito at mas pinipili niyang makasama ang kanyang mga anak. Well, sa tanong ng mga tao, bakit sa anak ni AJ ay bigay todo itong si Aljur, pero sa anak nila ni Kylie ay parang deadma lang siya. Although hiwalay na sila ni Kylie, pero sana daw ay bigyan naman daw ng prioridad din itong si Aljur ang kanyang mga anak kay Kylie. Oy, teka muna. Baka hindi nyo na itatanong. Minsan ay nagsama-sama ang mga bata na ito, yung mga anak ni Aljur kay Kylie at mga anak niya kay AJ, pero naging masaya naman ang lahat. Kaya naman, pakiramdam nitong si Aljur, hindi man ganun ka-busy sa showbiz, ay nabibigyan niya ng panahon ang kanyang mga anak at hindi niya nakakalimutan na siya ang tatay ng mga ito. O, di ba, bongga? Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alino para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Morley. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:40, dun ho sa mga Pilipinong pabalik na ng Pilipinas, lalong-lalo na mga seafarers natin, yung mga manggagaling dyan sa Hong Kong, sa Taipei, sa Taiwan, sa Macau, pag magpapasalubong kayo, wag nang imported na tsokolate galing kung saan-saan. Meron ho tayong ditong locally made pero taste and looks global. Yan po ang Tangerine Chocolate, ang brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing
Taguig, Davao. Hinakot po yan. Itanim ngayon dyan ho sa mga sakahan, sa mga bundok, sa mga nyugan, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa 0919-tangerinechocolate.ph. Available siya sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate 100% ng gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-live-in partner patay sa pananaksak sa San Carlos City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Malalimang investigasyon ang ginagawa ngayon ng San Carlos City, Pangasinan Police hinggil sa naganap na pananaksak sa mag-live-in partner na naganap mismo sa loob ng kanilang bahay sa Porok 1, Barangay Balaya, San Carlos City. Ayon kay Chief of Police Lieutenant Colonel Saldi Puentes, nakatanggap sila ng ulat na may karumaldumal na pangyayari sa nabanggit na lugar, kaya agad silang nagresponde at naabutan nila sa labas ng tahanan ang babaeng 44 anyos na naliligo sa sariling dugo dahil sa tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, habang sa loob ng kanilang bahay natagpo naman nakahandusay ang duguan at wala ng buhay na lalaking 43 anyos na live-in partner ng ginang. Ay sugod pa sa paggamutan sa barangay Ilang sa syudad ang ginang, subalit makalipas ang ilang oras binawiin na rin ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Malayo sa kapitbahay ang tahanan ng mga biktima at walang nakapansin sa krimen. Natuklasan na lamang ng may mapadaan at nakita ang dugo ang ginang bandang alas 2:30 na ng madaling araw kahapon. Walang CCTV sa lugar at blanco pang mga investigador sa pagkakakilala ng mga suspect, lalo't sinasabi ng mga kamag-anak ng mga nasawi na wala silang kaaway. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, taguulat para sa DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maayong aga sa mga taga-Bayawan City, Negros Oriental. Ay, sa mga suki natin dyan sa Kinapawan, good morning. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways, matatapos na sa darating na Setyembre ang 4,000 classroom backlog noong pang 2025. Sa isang joint press conference sa Makati, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, kasalukuyang nasa 3,000 projects na ang kanilang ginagawa, kung saan 2,500 dito ay halos na makukumpleto sa Hunyo, habang ang iba naman ay sa Setyembre. Kasunod naman ang nasabing pahayag ng ulat ni Secretary Dizon sa Senado na 22 lamang na silid-aralan ang naipatayo ng DPWH noong nakarang taon. Bunsod dito nagkasundo si Dizon at DepEd Secretary Sani Angaro sa ilalim ng nilagdaang Memorandum of Agreement na pabilisin ang konstruksyon sa gitna ng shortage na umaabot na 165,000 classrooms sa buong bansa. Pagtitiyak naman ni Secretary Dizon, pasok pa rin sila sa 2-year cycle ng pagpapatayo ng mga gusali at on track para maubos ang backlog pagsapit ng 2026. Upang matiyak ang malinis na proseso, inilunsad ng DPWH ang isang transparency portal kung saan makikita ang lahat ng mga dokumento, plano, maging ang mga pangalan ng mga nanalong bidders sa mga proyekto. Maaring ituring na election offense at batyan para sa impeachment ang umano'y pagtanggap ng campaign donation ni Vice President Sara Duterte mula sa Chinese national na may kaugnayan sa Parmali noong 2022 elections. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, malinaw sa Section 81 ng Omnibus Election Code na bawal tumanggap ng anumang kontribusyon mula sa mga dayuhan ang sinumang kandidato. Ang pahayag ay kasunod ng supplemental affidavit ni Ramil Madriaga, ang itinuturing na bagman ni BP Inday, kung saan ibinunyag nito na nakatanggap siya ng milyon-milyong piso mula kay Lin Weixiong ng Parmali at sa magkapatid na Tony at Michael Yang para sa kampanya ng Vice Presidente. Ayon kay Madriaga,
aabot umano sa 175 billion pesos ang galing kay Wei Xiong, habang 100 million naman ang mula kay Tony Yang. Igit pa ni Chua, kung mapapatunayang totoo ang aligasyon, ito'y maituturing na culpable violation of the Constitution dahil sa paglabag sa sinampaang tungkulin na susunod sa batas ng bansa. Kinestyon din ang mababatas kung idiniklara ba ang nasabing halaga sa statements of contributions and expenditures ni Duterte. Random inspection ng mga smuggled cigarettes pinagting ng PNP sa Bataan. Ilang tindahan din ang nakumpiskahan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Pinaigting ng pulisya ang random inspection sa mga tindahan na pinaghinala ang nagbebenta ng peke o isbagil na sigarilyo sa mga bayan ng Dinalupihan, Orani at Bagak Bataan bilang bahagi ito ng pagpapatupad ng smoke-free policy sa buong lalawigan. Sa nasabing operasyon, ilang establishmento ang nabigyan ng citation ticket dahil na rin sa paglabag sa umiiral ng mga municipal ordinance at provincial ordinance laban sa illegal na pagbebenta ng produktong tobacco. Sa barangay Tukop, Dinalupihan, nakumpiskat sa 39 anyos na may-ari ng tindahan ang mga pakete at trim na sigarilyo na may kabuang halagang 43,560 pesos. Samantalang sa barangay Mariapi, Orani, nasamsam din ng mga tauhan ni Police Major Patrick Carlo Balcanao ang mga sigarilyong nagkakalaga ng 16,550 pesos. Sa barangay Ibis Bagak, isang 39 anyos na babaeng may-ari naman ng tindahan ang nabigyan din ng citation ticket nila Chief of Police Major Roger Pisinio matapos makumpiskan ito ng 45 pakete ng smuggle na sigarilyo na nagkakalaga naman ito ng 1,155 pesos. Patuloy namang nananawagan ang pulisya sa publiko na sumunod sa batas at binigyan diin na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga peke na smuggle na sigarilyo sa lalawigan ng Bataan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Top drug personality arestado naman sa Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, kalabuso sa kulungan ng isang top priority illegal drug personality matapos na aresto sa isinagawang anti-drug operation ng Police Regional Office 11 sa Hagunoy, Davao del Sur. Kinilala ang suspect sa alias na Yubs, nahuli bandang alas 9:50 ng gabi sa Purok 2, Barangay Gihing, Davao del Sur. Sa operasyon, nakumpiska ang humigit kumulang 43.2 grams ng hinihina ng shabu na may tinatayang standard drug price, mahigit 292,000. Na-recover din ang buy-bust item at 5 pakete ng iligal na droga, gayon din ang mark money at mga drug paraphernalia. Pinangunahan ng operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, katuwang ang Hagunoy Municipal Police Station at iba pang unit ng kapulisan. Pinori ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang mga operatiba at iginiit ang patuloy na kampanya laban sa iligal na droga. Ayon kay Rosete, magpapatuloy ang kanilang operasyon o pamatugis ang mga sangkot sa iligal na gawain at matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad. Kasalukuyan na sa kustodiya ng kapulisan ng suspek habang inihanda ang pagsasampa ng kukulang kaso laban dito para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter, 449. Kumakot naman ang parangal ang 4 na kumpanya na nasa ilalim ng SM Group sa katatapos lamang na Asia's Best Companies 2026 poll sa Hong Kong-based publication na Finance Asia. Ang pagkilala ay base sa naging assessment ng mga institutional investor at financial analyst sa performance at corporate governance ng mga kumpanya sa nakalipas na 12 buwan o 1 taon. Sa kabuuan, 8 awards ang nakuha ng SM Investment Corporation, SM Retail Incorporated, SM Prime Holdings Incorporated at BDO Unibank Incorporated. Gold Award ang naiuwi ng SM Investment para sa Best Large Cap Company at Most Committed to ESG. Silver Award naman ang Best Managed Company sa Conglomerate category. Inilala naman bilang Best Managed Company ang sa sektor ng retail at consumer durables and apparel, ang SM Retail, habang pinarangalan bilang Best Managed Company sa real estate naman ng SM Prime Holdings. Samantala, tinanghal namang Best Managed Company sa financials
Ang BDO Unibank, nakakuha din ito ng bronze para sa Best CEO ng Pilipinas. Ang President at CEO nito ay si Nestor Tan. Ayon naman kay SM Investment President at CEO Frederick Dibuncio, ang parangal ay refleksyon ng kanilang disiplinadong pagpapatakbo ng negosyo upang makapaghatid ng consistent na resulta para sa kanilang mga stakeholders. 6 na pukatao naman ang nasita ng mga pulis sa Tacloban matapos mag-inuman sa kalsada at mga walang damit. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Abot sa 6 na pong mga individual ang nasita ng Tacloban City Police Office dahil sa paglabag ng ordinansa kaugnay sa pag-inom ng alak sa kalsada at paglabas sa pampublikong lugar na walang suot na pang-itaas. Ayon kay Tacloban City Police Office Chief Community Affairs and Development Unit Police Major Sharming Cartalya, sinagawa ang operasyon simula ngayong buwan ng Abril bilang bahagi ng pagpatupad ng kayusan at disiplina sa lungsod. Kabilang sa mga paglabag ang pag-inuman sa pampublikong lugar at pagiging half-naked o walang damit sa itaas na bahagi ng katawan. Gayon pa man, nilinaw ni Cartalya hindi muna inaaresto ang mga nasita at pawang warning lamang ang pinapatupad sa ngayon. Pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na sumunod sa mga umiiral na ordinansa upang maiwasan ang kaparusahan sa mga susunod na operasyon. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Ars32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Senate Ethics Committee makakapagsimula ng magtrabaho matapos malagdaan ang kanilang rules. Ayon ito kay Senator JB Ejercito. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa, Aris 28. Raymond, good morning. Magsisimula ng magtrabaho ang Senate Ethics Committee matapos makuha ang sapat na lagda pabor sa kanilang pinalangkas na rules. Ito ang inihayag ni Senador JB Ejercito na siyang chairman ng komite matapos makumpleto ang 6 na pirma. Kasama niyang lumagda sina Senador Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Ping Lacson at Mig Subiri. Sabi ni Ejercito ang kailangan na lang sa ngayon ay mailathala ito sa isang payagan sa araw na ito ng Senate Committee Secretariat. Pinasalamatan nito ang mga kasamaan sa komite sa kanilang suporta. Itinakda ang susunod na pagdinig ng komite sa April 28. Dito nila bubusisiin ang mga reklamo na kain sa komite kung ang mga ito ay may form and substance. Kabilang sa mga reklamo na kahain sa Senate Committee on Ethics ay laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi na pumasok sa trabaho simula noong November 11, 2025 matapos mapaulat na may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court o ICC. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Yung namayapang aktres na si Sue Prado, nakaburol na sa Loyola Memorial Chapel and Crematorium sa Quezon City. Nakikiramay ho tayo. Balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nabigla at nagluksa ang showbiz sa di inaasahang pagpanaw ng character actress na si Sue Prado. In-announce ng kanyang kambal na si May Sherin Prado na pumanaw na nga si Sue noong April 14. Wala pa silang sinabing dahilan ng pagpanaw pero ang nakarating sa amin ay hindi raw nagising ang actress at inalam pa nila kung cardiac arrest ba ang dahilan. Nag-post ang halos lahat ng mga tagakatrabaho ni Sue na nagluluksa sila sa biglaang pagpanaw nito. May ibang nakapansin ng ilang araw bago siya pumanaw ay parang nagpaalam na raw at tila malungkot siya sa mga ipinopost nito sa kanyang social media account. Simula ngayong araw ay mag-uumpisa na ang burol ni Sue Prado sa may Diligence Chapel ng Loyola Memorial Chapels and Crematorium sa may Commonwealth, Quezon City. Magkakaroon ng earned viewing at celebration of life ng namayapang aktres. Matagal ang lamay at tatagal nga ang lamay hanggang sa Lunes, April 20 ng 5 p.m. Wala pang announcement ang pamilya kung saan ito ililibing ang kanyang Nakikiramay po kami para sa mga pamilyang naiwan ni Sue Prado. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
55 makalipas ang alas 4, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, para sa gusto nating ma-enjoy ang benefits po ng ultabayo, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo nakatutulong sa atin para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa po kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang ultamayo ay rehistrado sa Philippine Food and Drug Administration, FDA. At ito po ay halal certified. At ito po ay available sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At kung ngayon pa ho kayo bibili ng isang box ng ultamayo, yung 30 capsules sa limang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 09810/2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Nahuli na ang dating congressman na si Saldico, wanted ito sa pagkakasangkot sa flood control scam. Inanunsyo ito mismo ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Facebook page. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nakakulong na si Ko sa Prague matapos na pumasok sa naturang bansa ng walang tamang dokumento. Nakikipag-ugnayan ang pamahalaan ng Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic upang masiguro ang tamang proseso at mapabilis ang pagpapabalik ni Ko sa Pilipinas. Si Saldico ay dating kinatawan ng Ako Bicol Party List na naharap ngayon sa kasong malversation of public funds at graft matapos na iugnay sa manayang road dike project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng halos 290 milyon pesos. Umalis si Ko sa Pilipinas noong pang July ng 2025 para sumailalim sa medical check-up, ngunit hindi na siya bumalik dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Umasa naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ang pagkakaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ay magiging susi upang mabigyan linaw ang kontrobersyal na flood control scandal sa bansa. Kasunod dito ng pagkumpirma ng Pangulong Bongbong Marcos na nadakip nga si Saldico ng mga otoridad ng Czech Republic matapos pumasok sa nasabing bansa ng walang kaukulang dokumento. Sa isang pahayag, binigyan din ni Ridon, mahalaga ang pagbabalik ni Ko sa Pilipinas para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga manomalyang proyekto para makapagbigay daan sa mga karagdagang impormasyon at maharap din ang mga reklamo laban sa kanya. Matatandaan pansamantalang itinigil ng Kamara ang mga investigasyon noong nakarang taon matapos buuin ng Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure upang mas malalim na masusi ang mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas. Umaasa din si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Sasabihin ni Saldico ang lahat ng kanyang nalalaman oras na makabalik ito ng bansa. Bagamat hindi nagbigay ng iba pang detalye, sinabi ni Garbin, marami pang hindi nasabi si Saldico. Naniniwala din si Garbin na sa tamang panahon at tamang proseso isasawalat ng dating mababatas ang lahat ng mga nalaman nito sa naturang anomalya. Ayon kay Garbin, kung makauwi na ng bansa si Ko, sana ay makapagsalita ito ng malaya, nang walang pamumuna at hindi nang hihimasok ang administrasyon. Hapon kinumpirma nga ng Pangulong Bongbong Marcos na nadakip na si Saldico sa Prague sa Czech Republic matapos ang ilang buwang pagtatago nito. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH
ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Hawak mo ang beat. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat. Ayan, ako hawak ko ang rice. Ayan. Mabigat din pala to, ha? Pawisan oo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Mabigat eh. Kailangan ko talaga gawin to, Malu. Sinasabi mo, sumabay ka na rin. Lumapit ka pa, huwag nang umatras. Sasayaw Mabigat. ng gabi. Gugutumin ako nito eh. Bawal kumain ng rice ang may gout. Ano ka ba? Hirap kumita ng pera. Seryoso nyo naman eh. Nagbibiro lang ako eh. Hawak ko ang rice. Ay! Maawa naman kayo! Hindi pa tapos! Ganon! May ganon pa talaga! Pag bumagsak ang presyo ng rice, wala ng rice. Tama na! Ikaw naman, oo. Siniseryoso niyo masyado. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan. Ang hirap pala mag-exercise habang nagpuprograma, ano ha? O, datang ginawa ko, nagpapasectomize ako. Habang nagpuprograma. Oo, nagpa-NSB ako habang nagpuprograma. Pero itong pinagagawa mo sa akin, malukabral. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Inaasang magkakaroon muli ng big time oil price back sa susunod na linggo sa harap ng tila unti-unting pagkalma sa tensyon sa gitnang silangan ng Middle East. Batay sa unang 3 araw na trading para naman sa Mean of Plot Singapore, tinatayang nasa 18 hanggang 20 pesos. Malaki ha? Ang posibleng taplas presyo sa kada litro ng diesel. Samantala, nasa 2 pesos hanggang 3 pesos naman ang maaaring mabawas sa kada presyo o kada litro ng gasolina. Bagamat may nakikita ang improvement sa pandaigdigang merkado, nagbabala ang Department of Energy na mananatili itong highly sensitive
partikular na lokal na market, sa anumang pagbabago sa sitwasyon sa gitang silangan. Nangangahulugan ito na posibleng mabaliktad pa ang mga naturang pagtaya oras na tuminding muli ang kaguluhan sa rehiyon. Samantala, sinimula na ng Department of Energy ang pagkontrol sa presyo ng langis sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng minimum rollback at maximum increase kasunod ng umiiral na National Energy Emergency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pinayagan ito ng Oil Deregulation Law sa ilalim na 1998 na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na pansamantalang mga siwa sa operasyon ng mga oil company sa panahon ng krisis. Para sa linggong ito, bumaba ang presyo ng diesel na hindi bababa sa 20 pesos and 89 centavos per liter, sa kerosene naman 8.50 at sa gasolina 4.43 per liter. Gayunman, may ilang ulat na hindi umanutugma ang kalkulasyon ng industriya sa DOE kung kaya't nagbabala ang ahensya ng posibleng kaso laban sa mga hindi susunod. Iginit din ng DOE na hindi basta-basta ang kanilang price adjustment dahil ito ay nakabatay sa aktual na gastusin sa mga produkto, freight cost at galaw ng piso laban sa dolyar. Ganun? Pwede naman palang gawin yun. Bakit kung panahon lang ng emergency? Di ba? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, si Brian Posandans ng Teoxys Ventures kasama natin. Sir Brian, good morning! Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Nakapag-exercise ka na ba? Ako, pinapawisan na. Nag-weightlifting Oo, nakapag-exercise na. Pero sabi ko nga nag-exercise ka niyan sa studio talaga. Oo, at saka sabi ko, partida ha, may gout pa yan. Pero hindi na ganun kasakit. Nakaka-exercise ka na. Hindi, nakaupo eh. Para-paraan lang yan. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, gout, marami, kahit ano pala, early age, nagkakaroon na rin ng gout. So balikan natin. Correct. Ano ang nagtitrigger ng gout, Brian? Okay. So, paliwanag natin yung gout in general para sa mga hindi pa alam, no? Ang gout, hindi siya simpleng arthritis o hindi siya simpleng sakit ng kasukasuan. So, that's the important thing. Bakit? Ang tawag namin dito, it's like a crystal disease. Bakit siya tinawag na crystal disease? Ang nangyayari sa katawan natin, nagbi-build up yung uric acid. So, that's an important thing that we know. Pag nag-build up yung uric acid sa katawan natin, eventually, mataas yung uric acid mo, nagfo-form yan ng parang needle-like crystals sa joints natin. So usually, yung crystal na yan, hindi yung uric acid, yung na-form yan na crystal, yan yung nagkakos ng sudden intense pain. Minsan sa madaling araw yan, biglang masakit talaga yan. Nagkakos ng redness, swelling at heat. Ang masakit sa gout kasi, no, minsan parang madampi mo lang yan, talagang ramdam na ramdam mo yung pain, no? Usually sa big toe at usually biglaan, no? So para mas madali mo siya maintindihan, para kang may bubog sa loob ng kasukasuan mo. So ganun siya kasakit. So ang tanong mo, no, why it happens, no? Number one is the overproduction of uric acid. Number two, that's the two main drivers, no? Overproduction ng uric acid at yung poor excretion nito through your kidneys. So, ibig sabihin, hindi ganun kalakas yung kidney mo to dispose of all your uric acid. That's why nagkakaroon ng build-up. So, ano ang common trigger na yan? High purine foods. Paliwanag natin yan mamaya. Alcohol, especially beer. Sugary drinks, your fructose. When you are dehydrated, kulang ng tubig sa katawan. At of course, when you have obesity. So, hindi lang pagkain, lifestyle disease siya. So, ito yung is una, Kong Angel, na dapat iwasan ng may gout. No? Mali yung binabanggit na munggo. No? The high-risk food, organ meats, atay, balon-balunan, mataas ang purine yan. So, pagka kumain kayo ng mga atay, balon-balunan, pati atay balon-balunan ng chicken?
Kasama? Atay, balon-balunan, laman loob. Yes. Kasama Though mas chicken. safer side yung sa chicken, no? But generally, your organ meats, atay, balon-balunan, i-avoid na natin siya in general kasi mataas yung purine niya, no? Red meat, Kong Angel, beef, and excessive pork. Yung iba sinasabi, ay ayoko na lang mag-red meat, mag-organ meat, sige, seafood ako. Pag medyo na parami ka ng hipon, alimango, sardinas, anchovies. Ano yung anchovies? Tuyo. The dilis natin. Yung mga dilis, no? Yung maliliit. No? So yan ang high-risk foods. Beer, alcohol, nabanggit na natin kanina. So, in moderation, you can eat the chicken. No? So, pwede rin naman yung organ, no? Yung mga atay, balon-balunan ng chicken, pero in moderation. Sa chicken na part, it would always be the white part that is healthier, no? The healthy options natin, yung puting part ng chicken, so the breast, etc. Not the one na near sa bone, no? So, yung tuna is a good option, moderate lang, mushrooms and spinach. So, hindi kailangang totally ibawal mo siya, control lang sa portions natin. Ang sabi mo, Sir Brian, hindi na po process na maayos ng kidney. Bakit ang mga bata ba, mga teenager ba, may problema na rin sa kidney, that young? Two main drivers siya, Kong Angel. Ibig sabihin, yung young na sobrahan ng build-up na ng uric acid. Hindi nakahabol yung kidney to excrete it. Kaya mas marami sa matatanda kasi humihina yung function ng kidney natin, right? So bumabagal yung excretion, kaya mas sila yung apektado. So kapag bata-bata pa yan at nadamihan talaga ng kain, then it can possibly, one of the main drivers, magtataas din yung uric acid sa ano natin, no? Sa katawan, no? Plus of course, no, kahit naman bata ngayon, Kong Angel, meron talagang mga nagda-dialysis pa nga, right? So case to case yan. So ang isa lang siguro sa pagkain, no, na madalas iniiwasan natin dahil kino-correlate natin with gouty arthritis. Actually, pwede kang kumain ng munggo, no, but because moderate lang naman yung purines niya, no. So usually the plant purines, mani, munggo, hindi siya kagaya ng animal purines. So yes, high in purines din siya. Mataas naman ang purines ng plant, ng munggo at ng mani, no? Pero hindi siya kagaya ng animal purines and how it builds in the body and less likely to trigger gout attacks. The problem lang natin, usually yung munggo natin, di ba, nilalagyan din natin ng anchovies, yung mga ganyan. So that's nilalagyan natin ng dilis, di ba? Diyan nilalagyan ng chicharon. Ayan. Nilalagyan ng chicharon. Yan yung problema natin. So yun yung mga bagay na yan. Ang sabi mo, anchovy ang bawal. Yung ibang klase ng tuyo, alimbawa, yung nanggagaling sa Cebu na tuyong lapu-lapu, salted lapu-lapu, bawal ba yon? Ang problema nun, it's salted eh. Medyo mataas din yung salt content niya. It can cause some problem as well. So, yung mga unsalted, no? But usually yung anchovies na specific, no? Yan yung medyo kailangang iwasan. So, meron naman options lahat, Kong Angel. And again, lagi naman sinasabi to ng medical community, you can eat everything in moderation. Okay. No? So, mahalaga na close monitoring yan. Yun daw Adidas, yung paa ng manok, di ba tawag natin dyan Adidas? Ano yun? Nagtitrigger din ba yun? Hindi naman yun, hindi yun red. Naman. Hindi. Kasi ano ngayon, so diba? wala siya doon sa high risk category. No? Oo. At saka ano yun, di ba? Yung balat niya parang tawag dyan? Mataas ang collagen din. Collagen. So, it's healthy. Okay. Though, ano yan, no? Bovine, kumbaga parang animal-based collagen siya. Okay. Sabi ni Bentong, ang gout daw, sakit ng mga royalties. Ng mga royal. Kasi nga naman, di ba? Sila yung mahilig sa mga alak, mamahaling alak, at saka mga karne. Ayan, ha? Pero kung Angel, sa alak, beer ang pinakamataas. Kung cognac, okay. Natin, Kung cognac, okay lang. Hindi ang cognac, hindi ako masyadong familiar with cognac, no. Medyo wine, mas wine ako. So ang beer
yon. So, kaya Beer. kumbaga, kung mahilig ka mag-beer, toma-toma, tapos ang pulutan mo, laman loob, no? So, talagang powerful combination yan para matrigger yung uric acid. Yan ha. Oo, so, pero kung halimbawa, inumin nyo ang cognac, hindi ka naman iinom ng isang bote dahil mahal eh. Shot-shot lang. Kaya pala hindi ko alam kung Angel mahal. Hindi, joke lang. Hindi, alam ko naman. Tsaka, wine nga kaya tinitira mo. hindi sila dinadrive ko eh. Hindi ako mayaman. Wine nga tinitira mo, pero yung pinakamahal naman, ano ha? Oo, tsaka ayaw mo ng ng cognac, gusto mo makalan. Yan ha. Ayun. So, Kong Angel, reminder natin to our audience, no? Sa mga nakikinig, hydration is really important. 2 to 3 liters of waters per day, it helps flush your uric acid. So, dapat, kasi ang iba sa atin, di ba, ang dami na nga na purines na kiniinom, tapos puro pa soft drinks. Hydration, 2 to 3 liters of water per day para ma-flush yan. Of course, weight management will always be there. So, diet shift, that's why we always recommend vegetables, fruits, low-fat diet. Avoid crash dieting, yung biglang binabagsak yung weight. Rapid weight loss can also trigger those attacks. So, yung mga ganon mahalaga, no, na ginagawa natin. At kung Angel, bilang isang pharmacist, of course, we don't usually recommend na laging ang intention natin is to manage the pain. So, minsan kasi ang nangyayari pag masakit, manage mo lang yung pain. NSAID ka, colchicine ka, pag severe na, medyo yung steroids, no, na ang mga pain reliever natin, hindi siya maintenance medicine. Yan ang problema sa gout, no? Ako, Kong Angel, when I was siguro 10 years ago, may gout ako. Ang taas ng uric acid ko, and there were instances talaga before na minsan di ako nakakagalaw kasi magang-maga yan, no? Ang problem, kung ititreat mo siya with just a pain reliever, na mamask yan, wala ka nararamdaman, pero andun yung crystals eh. So yung crystals, tuloy-tuloy niyang i-destroy yung joints mo. So ang mangyayari sa iyo dyan, nagbubuo yan, nagkakaroon ng parang ang tawag namin, bunyon. bonsai, no? Bunyon ba yan? Ha? Bunyon ba yan? Yung bunyon? Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog, pero parang may buto na nagkakaroon ng formation ng buto. Mas nagiging painful yon, no? So, usually, ang sa akin, ang ginawa sa akin nung doctor ko, no, I was prescribed with febuxostat. Some are taking allopurinol, pero of course, when you're taking allopurinol, iihi ka lagi no? So that's the intention of that. But you have to check if you have other maintenance medication. Ako, I take febuxostat, bumagsak yung uric acid ko. I never had a gouty attack for around 8 years. My uric acid normal talaga siya, no? So that's why I never had gouty arthritis. Nare-reverse siya lalo na kapag maaga. So pag nararamdaman niyo medyo tumutusok na yan, you need to do something about it, no? So hindi lang siya pwedeng pabayaan lang, no? So again, complication yan, joint destruction, kidney stone, and chronic kidney disease. Now, kung Angel, nabanggit ko kanina, di ba? Crystals yan sumusugat yan sa cartilage natin, sa joints natin. So this is where your correct supplementation would also help, no? So yung Ultraflex natin can help gouty arthritis as it supports joint health, helps reduce inflammation, and aid niya yung recovery ng joint function. Yung Ultraflex, it's not an ordinary coffee, no? It was designed specifically for arthritis. So yung hydrolyzed marine collagen, papasok sa body mo, i-cover yung joints, hindi na masyado magiging masakit yan, no? Makaka-recover siya. Meron siyang HMB kasi nga ang dami mo ng bawal na meat, right? Yung HMB mo, it helps muscle preservation, no? So important yan during limited movement. And of course, your glucosagreen. So kung medyo nagkaroon na ng damage because of the crystals that was formed, nagkakaroon ng joint cushioning and mobility. However, hindi siya yung pangtanggal ng crystal. So you need to still flush out your crystals. Kaya yung crystal yan, kaya sabi ko kanina, it's a crystal disease. Remove those crystals, remove your uric acid, lower down your uric acid, and then help the repair of your joints. You can use the Ultraflex, no? Para magtutulungan yan, it would have a synergistic function for easier recovery, for better recovery. Don't be reliant on pain medication kasi yung pain tolerance natin, no, eventually,
hindi na tumatalab yung pain reliever kasi hindi mo inaalis yung crystal. So you need to do something about that. Of course, proper diet, no? Okay. Yung avoid nyo na yung mga kailangang iwasan. Eventually, pag mababa ng uric acid, kain ka na ulit, unti-unti. Gano'n lang naman siya. Ang problema, Sir Brian, ng Ultaplex wala pa sa Mercury. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Anyway, malapit na. But of course, it's a Lazada Shopee TikTok. Okay. Anyway, kung may mga concerns pa ho kayo, lalong-lalo na yung mga gusto pang magkaroon ng kaliwanagan sa kanilang gout. Ang problema pala ng gout ngayon, kahit nasa mga 20 anyos pa lang, may mga gout na. No? Hindi naman siya genetic, di ba? Hindi, lifestyle disease na talaga siya. Yeah, it's technically lifestyle disease. No? We position it as more of lifestyle disease. Pero merong slight genetics, no? But it's really more of the Lifestyle. kidney function, the genetics, yeah. Okay. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin (0931-033-2871) para doon sa inyong mga concerns, sa inyong mga katanungan na hindi namin na itanong kay Boss Brian. Sir Brian, happy weekend. Thank you for joining us. Thank you, Kong Angel. Ingat po kayo. Enjoy your exercise. Ayan. Kala ko, enjoy your gout. Salamat, Sir Brian. Magandang umaga. Bye-bye. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan. Sige, kain pa ng karne. Tira pa ng karne. Naiipon yan mula ng pagkabata. Meron ako kasi kaming babuyan. Yan ang problema sa amin. Pagka lalong-lalo na noon, pagka nagkatay, bata pa kami. Pagka nagkatay ng baboy, unahan na kaagad dun sa atay. Inihaw, lalagyan lang ng toyo at saka kalamansi, tapos ng laban. Pagkatapos titira ng beer. Magandang umaga, Pilipinas! Nung nagkaedad na, ayan, nung lumagpas na ng 50, ayan, lumabas na si gout. 521. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS.
Amoy nakaka-joyful! Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music. Mass support, entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga Umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 5 ng umaga, kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning! Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa maghapong ito, mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon dahil apektado pa rin tayo ng ridge ng high pressure area. Sa Visayas naman, malaking bahagi ng Kabisihan at Mindanao, posible naman ang mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi.
Wala rin po tayong minomonitor na bagyo ngayon. Sa loob ng PAR, yung si Typhoon Sinlaco na nasa labas ng ating area of responsibility, huling mamataan sa layong 2,485 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at ang nananatiling mababa ang tsansa na pumasok ito sa loob ng ating area of responsibility. So, hindi naman po natin ito inaasahan na makaka-apekto sa atin in terms of weather. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Para naman sa heat index forecast natin sa Metro Manila, pwede pong umabot sa 39 degrees Celsius today at pwede rin umabot sa 42 degrees Celsius sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at sa Cotabato, Maguindanao City. So, ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayan dahil sa patuloy na mainit at malinsang panahon na nararanasan natin. Oo. Tumama ba siya ng Saipan? Sabi ni Joy Ramirez, mabuti na lang daw at hindi sila nakaraos na sila sa Monster Typhoon Sinlaco. Tumama sa ano? Yeah po, malaking bahagi po ng Saipan po. Sila po ang isa sa mga unang na apektuhan. Dahil sa lawak ng nito, ng sirkulasyon. Yes po. Anong kategorya nito? Hindi pa naman super typhoon, no? Naging super typhoon po siya for a while, pero ngayon po ay typhoon na po siya. Typhoon category na lang. Wala po kahapon. Okay. Kaya lang bakit ayaw niya, ba't hindi siya mag-dissipate? Nasa dagat po siya, sir. So, mababa yung chance na tuluyan siya mag-dissipate anytime soon. Ganun. So, magtatagal pa siya? For as long as nakakakuha po siya ng source of moisture, malaking chance na mag-i-stay po ito hanggang sa talagang kumbaga marating niya na yung tagang whole lifespan niya. Baka mamaya bumaba yung mga, sabagay hindi naman bababa siguro yung high pressure na nasa may teritoryo natin, no? Hindi. Para wag siya makapasok. Ayan, sige. Yes, Ma'am Lori, thank you ha. At teka muna, sa Tagaytay daw, anong temperatura? From 21 hanggang sa 32 po. Ay, mainit din. Sa Baguio? 16 to 24. Sana all. 16 to 24. Ayan, sige. Thank you, Ma'am Lori. Ingat kayo. Yes, good morning. Si Ma'am Lori de la Cruz mula po naman sa Pag-asa at namang malakad natin ngayong araw nito. Huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, sa mga Pilipino dyan sa Saipan, ingat kayo ha. Sabi nga ni Joyce Ramirez, mga 30 hours daw silang binayon ang malakas na hangin doon. Ingat po yung mga kababayan natin dyan sa Saipan. Pangulong BBM dadalo ngayong araw sa La Trinidad, Benguet. Sasalubungin siya ni Romy Gonzalez sa RH41. Romy, good morning. Naimbag na bigat. Yes, may magabigat kasamang Angel. Lawin direct tayo ngayon dito sa La Trinidad Benguet sapagkat ganap na alas 8 mamaya ay darating at dadalaw dito si kagalang-galang Ferdinand Bongbong Marcos at kanyang obserba ng takbo ng kalakalan ng gulay dito sa may trading post sa likod lamang nitong Municipal Hall ng La Trinidad Benguet. At pagkatapos niyan ay tutulak din sa Baptisi, yung trading center din ng mga gulay yan sa area ng Strawberry Farm. Kasamang Angel at inaasahan, nasasamahan siya ng mga opisyal mula sa Department of Agriculture mula dito sa Cordillera Region. Wala pang kumpletong detalye kung mamimigay ng mga farm implements itong ating kagalang-galang na Pangulo at baka kahapon kung nagbuhat siya ng bigas, magbubuhat naman siya ng patatas. Akala ko na strawberry. O kaya naman ay carrots. Akala ko strawberry ang bibuhatin niya.
Oh. Baka peaking. Baka magpipiking nga daw. Anyway, so handang-handa na ngayon dito. In fact, nakahanda na yung in place na yung security measure na ipapatupad dito sa may trading post dito sa likod ng munisipyo at sa may area ng Strawberry Farm, kung yung PAPTC ay inaasang magiging maigpit at piling media lamang ang kanilang pinahintulutan na mag-cover ng aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayong araw na ito. Sinong kasama niya? Romy, sino kasama niya? Baka si Secretary Laurel. Tapos director ng Department of Agriculture dito sa Cordillera Angel. Kinonfirm ni Jonathan kung kasama si Secretary Laurel? Hindi niya kinonfirm, pero ang kinonfirm si Pangulong BBM. Si Pangulong BBM. Yung entourage hindi kasama. Hindi siya binanggit. Kasi ang alam natin, si Secretary Laurel nagtungo na siya dito nung first week ng April at nakipagpulong sa mga stakeholders ng gulay dito sa lalawigan ng Benguet at may mga ibinaba siya, mga orders nang sa ganon ay mapalago pa, mapabuti ang takbo ng kalakalan ng gulay dito sa lalawigan ng Benguet. Sa Baguio, 16 degrees. Diyan sa Benguet, napudot? Napudot siguro mga kwento, 16. Apay? Kasi hindi, mainit na. Kanina nang lumabas ako sa bahay, mainit, hindi tulad ng dati na nangangatog yung tuhod pag lumalabas ka, Sir Angel. At saka bakit wala daw persimmon? Walang persimmon na available. Di ba nagpo-produce na tayo ng marami? Ang alam ko doon, Sir Angel, yun seasonal? Parang seasonal, pero persimmon, di naman talaga produkto yan dito di ba? Hindi. Meron mas mura na din na nabibili dyan. May nagtatanim na doon ng persimmon Oo. Di ba, titingin tayo mamaya. Ay, utang ako sa'yo, alam ko hindi, padala mo kay Pangulo. Hindi, papasalubong niya sa Malacanang. Ikaw naman, hindi, kasi nanggaling si Ma'am Cheska dyan Si Ma'am Cheska. Ganun ba? Sara ng radyo natin. Punta sila dyan dahil doon sa event ng may isang event na sila pinuntahan doon Sabi niya wala daw mabiling Anyway, sige. Ingat. Okay. So yan muna latest na update. Bigyan mo kami update update mo kami pagdating ni Presidente. Okay. So mula live and direct mula dito sa La Trinidad, Benguet. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diyos Gina. Talk sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa barangay 628 NDC Compound, Santa Mesa, Maynila. Ulitin natin ang lokasyon ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent, barangay 628 NDC Compound, Santa Mesa, Manila. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day ay punctual. Sa Tagalog ay maagap. Sa Cebuano, aghata. Sa Ilocano, itabuy. Ayan So ang word of the day natin ay punctual. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Kinapawan City at mga taga Makilala. Magandang umaga din sa mga taga Sagada, Mountain Province. Oras sa buong kapuluan, 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! No worries na amoy kulubang damit. Charm, Fabcon, pangong kumakapit.
sa Charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After siyempre, several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can, and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan. Umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Jody, good morning. Ohayo gozaimasu. Doon sa mga kababayan nating pabalik na ng Pilipinas, kung magpapasalubong ho tayo, wag ng imported na tsokolate, meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan sa Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material. Available din po sa galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ayan, kaya laging available. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph para kayo na ho ang mamili. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Yan, sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy, sana nga po ay ating suportahan. Tangerine Chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Taas presyo sa diesel, hindi malaki ang epekto sa power supply ayon sa DOE. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Kinalma ng Department of Energy ang mga kababayan natin na nangangamba na makakaapekto sa supply ng kuryente ang sumisipang presyo ng diesel. Ayon kay Energy Secretary Sharon Guerin, may sapat tayong supply ng diesel kaya hindi malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo nito sa power supply. Ibig sabihin na niya hindi magkakaroon ng power interruption lalo na ngayong panahon ng tag-init. Punto pa ni Guerin, 3% lamang ng ating power supply ang gumagamit ng diesel at ito ay madalas ginagamit sa mga isla. Gayunpaman, tuloy-tuloy anya paghahanda ng DOE para sa mas mataas na demand ngayong tag-init. Kabilang dito ang pagdagdag ng renewable energy at pagsiguro ng sapat na supply ng uling upang masuportahan ang power needs natin. Muling ang pinaalalahanan ng publiko na sa kahalagahan ng pagtitipid ng kuryente lalo na sa panahon ng energy emergency gaya ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga sa mga taga Santa Cruz, Davao del Sur. Maganda umaga, Pilipinas! Congratulations muna kay Renalyn Sibal. Ayan, scholar po ito ni Colonel Sam Sagon. Mula sa Tuloy Foundation Incorporated, Alabang, ni Father Rocky Evangelista. Alam mo nito, pumasok po ito sa Tuloy Foundation noong 2017, graduate ng ALS noong 2024 at nag-train ng culinary. Si Renalyn po ay ipinagmamalaki ang kanyang pagiging indigenous, galing po sa indigenous Pilipino. Ayan, scholar po siya ni Colonel Sam Sagon. Mula po ito sa Sapang Uwak, dyan po sa Porac, Pampanga. Colonel, congratulations! Samantala! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Meron tayong punctual listener na nahuli ni Sherwin Alparo. Sherwin! Ay, taas mo na kayo, Angel. Hawak kong pansit, hawak kong pansit. Nawala na yung rice ko rito eh. Niluto na. Yung music mo, asa na? Kahapon, sayaw ka ng sayaw, kala mo ikaw lang. Ngayon, sabay tayo, itaas mo na rin yung ano mo. Kanina mo, bit mo. Soy, saan mo ninenok yung pansit na yan? Ay, nako, pakasarap ng pansit na to. Dahil ito'y 20 years ng pansitan, almusalan dito sa NDC compound sa barangay 628. Dito yan sa Santa Mesa, Maynila. At ang masipag na nagluluto at nagtitinda, ito mag-asawang ito, si nanay, pangalan mo? Sally po. Si Ate Sally. Joey Bernilla. Si Kuya Joey. Tignan mo naman, maaga pa lang, nagluluto na silang dalawa para nga may kaining agahan yung mga taga-NDC compound.
matagal na itong pansita nyo po. Tagal na po, almost 20 years na. 20 years Tignan mo naman, nag- Kuya Angel, ang sarap ng pansit. Na-perfect na nila yung pagluluto ng pansit. Oo nga. Oo, ano. ako talaga, natikman ko. Personal kong natikman, napakasarap. Talaga. Kaya pag may mga birthday sa inyo, imbitahan nyo itong mag-asawa, magluto ng pansit. Ang sarap. Yan, ha? Bukod dyan, may sopas pa, may sinangag. Meron pa mga almusali na itlog. At saka mga cold cuts. Yan, no? May mga ham, may mga cheese dog. Ano, yung at mga, meron mga pang, factory workers? Bagong luto. Uy, dinuguan. Susarap. Bawal Kaya sa'yo, Bawal Kuya na sa Angel. akin yan. Noon, pwede. Oo. Ang tindi na ng gout mo, di ba? Kaya hindi ka na nga makapagsayaw ng hawak mo ang beat. Pambihira ka naman. Huwag mo namang ina-anunsyo pa. Oo. Sige na, mamigay ka na ng premyo. Ikaw Kuya talaga, Joey, oo. palagi ka nakatune sa DZRH. Opo, alas 3 pa lang po kay Ma'am Kisses, tapos kay Sir Angelo Palmoles. Pagkasunod po sila. Oh, at syempre, dahil sinong paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Angelo Palmones po. Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Salamat po, Sir Angelo, at sa grupo po ninyo, Ayan. Si Erwin Alpar. Ayan. Maraming salamat. At syempre, para madagdagan yung premium mo, dapat masagot mo ang ating word of the day para makuha yung ating medium component. Actual? Punctual, napaka-punctual. Biruin mo, alas 3 pala na madaling araw nakatutok na sa DZRH. Meron kang DZRH medium component atid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, meron ka pa pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Sorbet with Bloom Detergent Powder with Stay Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'n ko naming nabanubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalaban, isusuot mo ng pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na hawak-hawak ng kapitbahay nyo may pinakamalalim na dimple. Maraming salamat po, Sir Angelo at Sir Sherwin, sa inyo pong grupo, DZRH. Lagi pa ako nakatutok. Ayan. I mean, Kisses din po. Kila Sir Deo Macalma, Jerry Baha, at Katunying. Ayan. Oo, Maraming lahat na. salamat sa inyo. DZRH. Sige, oo. Sherwin. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Angelo. Thank you. Anong probinsya mo? Joey, anong probinsya mo, Joey? Abra po. Abra! Kabagyan dito. Kabagyan. Oo. Kaya pala masarap magpansit, taga-Abra. Oo. Naririnig ko po, Ilocano rin kayo. Saan kayo sa ako taga-Bangged? Kayo? Good. Lapas po yung ano namin. Lapas. Buwana Okay. po. Okay. Sige, Just Lapas Agina. Malapaga, Lagayan. Just Agina ha, Just Agina. Naimbag abigat sa amin, taga Lapas. Ayan. Hindi na po masyado sa Ilocano kasi dito kami lumaki. Ayan, Kadagiti Kabagyan. Kumusta kayo dito? Ayan, oo. Sherwin. Naku, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutong sa DZRH. Baka ka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash Promo! 53 makalipas ang alas 5 na umaga, nananakit ang inyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex sa health drink mula po sa lumikha ng Ultrabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 7 bago po tayo mag-ACS ng umaga. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maganda umaga, Pilipinas! 20 tonelada ng gulay binili ng isang simbahan sa Quezon City sa mga magsasaka ng Nueva Vizcaya para daw matulungan sila sa gitna ng krisis. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning! Good morning, Angel. Nasa 20 tonelada ang binili ng isang tulungan para sa mga magsasaka dito sa bahagi ng Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center dito sa Bambang, Nueva Vizcaya. Binili itong nasa 20 toneladang gulay ng Cathedral Shrine and Good Parish of the Good Shepherd sa Quezon City. Labis naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa ganitong pagtulong sa kanilang mga inaaning gulay. Matatanda ang halos 3 linggo nang dumaranas ng pagkalugi ang mga magsasaka dahil sa hindi nabibili ang kanilang mga ani dulot ng crisis sa Middle East at dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, halos 3 beses ang itinaas, kaya naman marami sa mga biyahero ang hindi na nagpupunta sa NVAT para bumili ng mga inaaning gulay nitong ating mga magsasaka. Maging ang mga hauler trucking dito sa bahagi ng Nueva Vizcaya at ilang pang mga karatig probinsya ay ganito rin ang sitwasyon. Kaya naman umaapila sila sa ilang mga negosyante o sektor ng mga business na sana ay mapansin at magawan din ng tulong at katuwang ang LGU para madala ang mga produktong agrikultura sa Metro Manila. Yan ang ating update. Ito sa RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Inamin naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman na si Alejandro Tenco, nagsisimula ng makaapekto ang tumitinding tensyon sa Middle East sa industriya ng gaming, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa kanyang mensahe sa 34th Manila After Dark, ipiniliwanag ni Chairman Tenco ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon at operasyon ay nagdudulot ng hamon sa mobility at mga aktibidad ng mga negosyo. Sa kabila ng mga hamon ito, binigyan tingin ng opisyal ang kahalagahan ng pagtutulungan sa industriya at patuloy na dialogo. Tiniyag din ni Tenco na handa ang PAGCOR na mag-adjust sa mga nagbabagong sitwasyon habang pinapanatili ang responsible gaming. Sumasa ilalim pa naman sa masusing pag-aaral ang planong pagsasipribado ng ahensya habang minomonitor ang epekto ng pandaigdigang krisis sa lokal na ekonomiya. Iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Kasunod dito ng kumpirmasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naaresto na sa Prague, Czech Republic ang dating mambabatas. Ayon kay Committee Chair Senator Ping Lacson, mahaharapin nila sa Senado si Saldi Co, ngunit kailangang may permiso mula sa korte lalo't may nakabimbing warrant of arrest laban dito. Matatanda ang nag-issue ang Blue Ribbon Committee ng show cause order laban kay Saldi Co noong Enero, makarang hindi ito sumipot sa pagdinig ng komite para sana tumistigo. Sa iwalay na pahayag, kinumpirma naman ng Pangulong BBM na nasa kustodiya na ng Czech Republic government si Co matapos itong magtangkang pumasok sa naturang bansa ng walang kaukulang mga dokumento. Naghahanda na rin ang Philippine National Police para sa pagbabalik sa Pilipinas ni Saldi Co.
Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Martates Jr., nakahanda ang kanyang hanay upang magbigay ng suportang legal sa pagdakip ng o sa pagbabalik ng dating mambabatas. Pero siyempre magbibigay sila ng seguridad dahil alam namang may mga threat din sa buhay nito, lalong-lalo na doon sa mga nangangambang baka sila ay ikanta. Susunod ng 2x2 sa Tang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmon sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Happy weekend! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Confucius. Ang sabi niya, a seed grows with no sound, but a tree falls with a huge noise. Destruction is noise, but creation is quiet. This is the power of silence. Maganda umaga, Pilipinas! Oras, ACS na umaga.